Pagkatapos ng 9 na taon ng kakulangan sa tulog at sobrang trabaho, unti-unti nang bumibiyak ang isip ni Yuji. Sa sobrang pagod at pagkalito, nagsimulang tumakas ang kanyang isipan sa insanity hanggang sa isang araw ay tumalon siya sa harap ng truck, nagyakap dito, at sa isang kisap mata, nagtapos ang kanyang buhay. Ngunit hindi doon nagwakas ang kanyang kwento. Ang kanyang kaluluwa ay inilipat sa ibang mundo. Bigla, isang slime ang lumitaw sa kanyang tabi at tila nag-anyaya sa kanya. Pinangungunahan siya sa masisidhing bahagi ng kagubatan. Sinundan niya ito ng ilang oras hanggang sa makarating sila sa isang misteryosong kubo na puno ng daan-daang magic box. Sa loob ng mga librong iyon, natagpuan niya ang Grimoire of Divine Destruction. Pero bago niya ito mapansin, may daang slime na nagtipon sa kanyang paligid. Automatikong nag-activate ang Divine System at lahat ng slime ay naging kanyang familiars. Agad silang nagpalipad-lipad sa loob ng silid, hinahanap ang lahat ng mystical grimoires. At sa loob ng ilang segundo, nakuha niya ang libo-libong skill sa pamamagitan ng mga mata nila. Dito rin niya nakuha ang titulo ng Sage. Unti-unti, tinawag siya ng mga slime na Yuji, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng tunay na pangalan. Isang linggo ang lumipas, pumasok siya sa Magical Academy para matutunan ang tungkol sa mundo na ito. Pero nadurog niya ang Divine Sphere habang sinusuri ang kanyang mana level. Habang tinitingnan ng guro kung paano niya nagawa ang spell ng walang incantation. Humingi si Yuji ng paumanhin sa guro dahil nakalimutan niya at sinubukan muli ang Firebolt, sinunog ang isang bato sa kabila. Sa kanyang pagpunta sa Adventurers Guild, may isang Hot Dryad na lumapit at nagmakaawa ng tulong. Kailangan daw niyang kolektahin lahat ng Dragon Mushroom sa kagubatan. Bagamat alam ni Yuji na iisang dahilan lang ang pwedeng may ganitong dami ng shrooms, pinag-utos niya ang kanyang mga slime na kolektahin ang lahat ng mushrooms. Nang makumpleto ang koleksyon, nakagawa na ang Dryad ng lahat ng kailangan niya para sa kanyang mga potions at bilang pasasalamat, nag-summon siya ng isang bulaklak na hardin ng Dryad flowers na numpa na maglilingkod siya kay Yuji habang buhay. Habang pauwi, ginamit ni Yuji ang isang slime para i-scout ang kagubatan. Biglang may sumabog, at nakaiwas siya sa isang goblin na sinusubukang pumatay sa kanya. Pero agad niyang tinawag ang mga slime para lipulin ang goblin at umalis sa lugar. Hindi niya alam, isang demonic stone pala ang nag-spawn ng mga goblin. Pagbalik niya sa Adventurers Guild, nagtaka ang receptionist kung sasuko na ba siya sa kanyang quest at ang ibang hunters ay naiinis na may isang mahina na tamer sa kanilang hanay, lalo na yung mukhang shiny stain. Pero utos ni Yuji sa kanyang mga slime na ilabas lahat ng Dryad flowers. Nagtaka ang guildmaster kung paano niya nakolekta ang sapat na bulaklak para sa 2 taon. Biglang sumigaw ang isang scout, isang alon ng monsters ang sumasalakay sa kagubatan. Kasabay nito, nagpakita ang slime na inilunsad niya kagabi, libo-libong goblin ang papunta sa guild, paulit-ulit binabanggit ang pangalan ni Yuji. Agad na nag-utos si Yuji sa lahat ng hunters, evacuate na ang bayan. Ngunit habang nanunumpa ang mga sundalo na ialay ang kanilang buhay para protektahan ang kanilang pamilya. Ibinunyag ni Yuji na may paraan siya para iligtas silang lahat. Hinugot niya ang malaking dragon bone mula sa loob ng lalamunan ng kanyang slime at ipinaliwanag na maaari niyang gamitin ang remnant na ito para muling likhain ang Once Flames at lipulin ang buong Goblin Army. Ngunit iniisip ng lahat ng sundalo na isang walang kwentang slime tamer ang magpapakamatay sa kanila. Gayunpaman, napansin ng Harry Stain na may kakaiba sa mga slime ni Yuji at sinabi kay El na bigyan siya ng pagkakataon, sabay dagdag na sila ay magiging ilalim ng kanyang utos. Habang sinisiguro nilang ligtas ang paligid ng guild, umakyat si Yuji sa tuktok ng gusali. Nang ihagis ng mga hunters ang aerial grenades para barilin ng mga archers, bumuhos ang mga blades sa field, ngunit patuloy pa ring dami ang mga goblin. Dahil dito, ipinilit ni Yuji na ipasok ang malaking buto sa lalamunan ng slime. Kahit na naglalaro lang siya tungkol sa lakas nito. Sa sandaling iyon, ina-activate niya ang Sage System, sinusuri ang kanyang mga kasanayan para iligtas ang bayan habang tuluyang nililipol ang mga goblin. Habang nangyari ito, nakita ni Drad ang isang misteryosong lalaki na may hawak na magic stone sa kagubatan. Nang sabihin ni Yuji sa kanyang mga slime na nice knowing you, na-realize ng mga ito na ihahain niya sila sa sakripisyo, kaya tumalon sila sa Dimensional Gate. Napansin ng guild attendant na may kakaiba sa kilos ni Yuji. Bigla, nagmaterialize ang mga slime sa ibabaw ng lalaki. Inilipat ni Yuji ang kanyang mana para pigilan ng mage habang nag-activate ng barrier para tanggalin ang magic ng bato. Ngunit isang spell ang pinilit ang lalaki na kagat ang kanyang sariling dila. Kasabay nito, nauubos ang stamina ng Harry Stain, kaya inutusan ni Yuji ang mga slime na tulungan siya. Inilipat niya ang kanyang magic upang maglunsad ng fireballs na sinunog ang mga goblin. Ngunit sakay na ng mga waves ng goblin ang bayan.
At ang tanging paraan para iligtas sila ay i-activate ang Hellfires of Demise. Naisip ni Yuji na gagawin ito, ngunit dahil malilimis din ito ang buong bayan, nagdesisyon siyang maglabas ng magical barrier para protektahan ang mga sundalo mula sa pagsabog. Habang iniisip ni Lily na kamangha-mangha siya, sinabi ni Yuji sa kanya na tumigil sa pagtatago at i-evacuate ang mga hunters mula sa front lines. Pagkatapos, inutusan ni Yuji ang mga slime na gumawa ng perimeter sa paligid ng bayan. Pumasok si Drad sa kanyang dimensional gate at napalibutan na ng mga slime ang buong village. Subalit, may isang goblin na nakalusot. Nang subukang patamaan ito ni Aiel, tumakbo si Harry Stain upang itulak pabalik ang beast, ngunit hindi ito nasaktan sa kanilang lahat ng atake. Habang malapit na silang mapatay, dumapo ang legendary Fenrir sa Goblin King at hinayla ang mga hunters pabalik sa village. Sa sandaling iyon, ina-activate ni Yuji ang kanyang barrier sa buong bayan at nagtaka ang lahat kung sino ang may kakayahang maglabas ng god-level spell sa ganitong kalakihan. Hindi makapaniwala ang mga adventurers kung paano nagawa ni Yuji na mag-cast ng spell na ganito kalakas sapagkat tiyak na wawasak nito ang katawan ng kahit sino pa. Ngunit tumitig pabalik si Lily na parang hinahangad na wasakin ni Yuji ang kanyang katawan. Subalit may ilang goblin na nakaligtas sa pagsabog. Halos bumagsak si Yuji sa kanyang mga paa dahil naubos na ang kanyang kalusugan mula sa MP Overdraw. Ngunit iniutos niya sa mga slime na maghanda para sa panibagong laban. Habang nag-activate siya ng barrier, muling inilunsad ni Yuji ang Hellfires of Demise, sinunog ang buong field upang tuluyang lipulin ang natitirang goblin. Ngunit matapos ang spell, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Nang magising siya, nakita niya ang lahat ng slime na naghihintay sa kanya, kasama si Lily. Natagpuan din ng mga adventurers ang lantern ng Magic Stone, at naunawaan nilang nagsisimula na ang prophecy. Habang iniinom ni Yuji ang likido ni Lily, ibinunyag nito na itinago niya ang sikreto ni Yuji sa lahat ng adventurers, ngunit nagtaka kung bakit itinatago niya ang kanyang kapangyarihan. Pinili ni Yuji na manahimik. Umalis si Lily na bumabati sa kanya na matulog ng mahimbing. Ang kanyang lumang buhay ay puro paghihirap at pagsasamantala, kaya natuwa siya na sa wakas nagamit niya ang kanyang buhay para iligtas ang iba imbes na sayangin lamang ito. Naglakad siya sa kagubatan sa gabi, ngunit nag-iwan siya ng slime para imbestigahan ang lantern dahil nang ibunyag ng guildmaster na malapit nang dumating ang kapahamakan ng Central City, naunawaan ni Yuji na iyon ang kanilang susunod na destinasyon. Isang linggo ang lumipas at nakarating sila sa kabiserang lungsod ng mundo. Napansin ng isang dragon ang kanyang aura at may tatlong lalaki na nagtipon upang patayin si Yuji sa panahon ng Blue Moon sa loob ng lungsod. Napansin ni Yuji na gusto ng lahat ng slime na kumain, kaya na-realize niya na hindi sila kumain ng isang buong linggo. Napansin din niya na tinitingnan sila ng lahat. Ngunit nakita ni Gobta ang isang bot cherry, kaya nagdesisyon si Yuji na bilhin ang buong tindahan upang pakainin ang kanyang mga slime. Ilang oras ang lumipas, pumasok sila sa guild. Si Rox at Ruby ay nagreklamo, sinabing masyadong mahina ang isang slime tamer para sumali sa kanilang guild, ngunit nang makita nilang may kakayahan siyang mag-track, agad nila siyang tinanggap dahil ito ay isang bihirang abilidad. Dumating ang isang lalaki na mukhang si Dracula at nagtatanong kung nais niyang sumali sa kanilang party. Ipinakilala rin ni Tina at Lisa ang kanilang sarili. Napansin nilang may itinatago si Yuji, mas mahaba pa kaysa sa kanyang sibat. Sinabi ni Yuji na ito ang kanyang unang beses sa isang party. Ngunit hindi alintana ni Lisa dahil naniniwala siyang mailigtas sila ng monster tracking skills niya. Para sa kanya, mas mabuti pa si Yuji kaysa kay Vladimir dahil misteryosong nawawala ang lahat ng parties nito. Habang naglalakad sila sa kagubatan, naalala ni Yuji ang paraan ng pakikipagtalo ng kanyang mga dating katrabaho at kung paano niya sila kinamuhian noon. Habang naglalakad sila, napansin niya ang plano ng party, hanapin ang Earth Dragon's hideout. Ngunit may kakaiba sa kilos ng party. Bigla, nagsimula si Vladimir na tumakbo hanggang sa mapalibutan sila ng 4 na lobo at nagtaka ang mga babae kung bakit sila dinala ni Vladimir patungo sa mga lobo. Sa halip na umiwas sa kanila, napansin ni Yuji na may ika-5 lobo sa itaas nila. Ngunit nang sinubukan niyang gumamit ng magic, pinuputol ni Vladimir ang beast sabay sabi na siya na ang bahala rito. Habang hinihiwa niya ang mga lobo at umiwas sa kanilang mga atake, nagtataka si Yuji kung bakit sinadyang iwan ni Vladimir na buhay ang mga lobo at bakit tila nagkukunwaring patay ang mga ito. Pinili niyang sumunod sa kwento ni Vladimir para malaman ang buong plano. Pagdating ng gabi, na-realize ni Yuji na ibang daan ang dinaanan niya, ngunit sinabi ni Vladimir na ang paglilihis sa ruta ay pinakamainam upang iwasan ang mga bandido. Sinabi rin niya na matulog muna sila dahil siya ang magbabantay sa gabi.
Ngunit bandang 3:00 AM, sinalakay ni Yuji na mga slime ang kanyang pansin, tumakas si Vladimir sa kanyang shift, at napansin din niyang nawala sina Tina at Lisa. Habang patuloy na tumatakbo si Vladimir, na-realize niyang may nanonood sa kanya. Ngunit habang nag-aalala ang Proud Fenry kung nahuli na siya, nakita ni Yuji na nasa kabilang panig ng mga puno sina Tina at Lisa. Ibinunyag ni Tina na nagduda siya nang inalok ni Vladimir na siya ang magbabantay sa gabi. Nang sinabi ni Lisa na pwede raw humingi ng tulong kay Yuji. Sinabi ni Tina na masyado siyang mahina bilang tamer. Ngunit habang papalapit si Vladimir sa kanila gamit ang kanyang blade, biglang gumalaw ang mga palumpong. Inihagis ni Vladimir ang blade niya sa isa sa mga slime ni Yuji, ngunit kahit akala niya napatay niya ang spy, nakita niyang walang laman ang blade. Halos maitago ni CDA ang kanyang presensya, at natakot siya na baka iyon na ang kanyang huling araw. Ngunit ibinunyag ni Yuji na binigyan niya si CDA ng invincibility para iligtas ang kanyang buhay. Nang magsimula ng tumakbo si Vladimir, sinundan siya ng mga babae, ngunit naiiwasan niya ang lahat ng traps na inilagay nila hanggang sa makarating siya sa kubo kung saan nagtipon ang 3 lalaki noong nakaraang gabi. Nang magtanong si Elder Meleis kung ano ang nakalap ni Vladimir, sinabi nito na 2 mahalagang babae ang nakuha niya kasama ang target, at balak niyang sabihin na namatay ang mga ito laban sa isang horde ng goblins. Gaya ng nangyari sa lahat ng iba pang parties niya. Ngunit alam na niya na sinusundan siya ng mga babae. Naisip ni Meleis na iyon na ang tamang pagkakataon, at sinimulang dukutin ang isa sa kanyang tauhan, sinasabi sa walang kwentang biktima na dumating na ang gabi ng sakripisyo. Na-realize ng 2 babae na kailangan nilang tumakas, ngunit natapilok sila sa isa sa kanilang mga traps. Napansin ni Vladimir ang mga ito, at na-realize nilang malapit na silang mapatay. Ngunit biglang na-activate ang isa pang trap. At naisip ni Elder Meleis na isang malaking halimaw ang nag-trigger sa kanilang alarm, kaya pinili niyang huwag pansinin ito. Ngunit ang halimaw ay hindi iba kundi grupo ni Yuji ng mga psychiatric ward patients, at nahanap na ni Yuji ang isang medium spell upang maitago ang kanyang kapangyarihan. Inutusan ni Yuji ang kanyang mga slime na makuha ang posisyon. Nang makita ng mga babae ang mga slime ni Yuji, inilapat niya ang kanyang ranged thrust blast sa kanila, at isang icicle dome ang bomb alot sa buong hideout. Dito niya na-realize na mas malakas siya kaysa sa inaasahan niya. Matapos dalhin ang mga katawan nila, nagtanong si Lisa kung siya ang nagcast ng spell, ngunit sinabi ni Yuji na isang Robe Ice Dragon ang marahil ang nagligtas sa kanilang buhay, dahil masyado siyang mahina para magcast ng spell. Biglang lumitaw ang isang purple mist sa kalangitan. Habang papalayo sila, sinabi ni Yuji na siya muna ang mag-scout sa lugar bago ilunsad ang kanyang slime sa langit upang imbestigahan ang buong kagubatan. Nang makita ng mga babae ang nangyari, nagulat sila at nagtanong, ano ba itong nakita namin? Lalo na nang makita nila ang mga slime na gumagawa ng furry place at nagtatayo ng mga tent. Hindi nagtagal, nakatulog na ang mga babae. Ngunit naalala ni Yuji ang prophecy ng Elder tungkol sa Blue Moon Sacrificial Calamity na magaganap kinabukasan. Habang patuloy silang naghahanap ng Earth Dragon, nagpa siya si Yuji na itago ang tunay niyang kapangyarihan at magmukhang ordinaryo, kaya inactivate niya ang magic limiter at nagcast ng rock sa isang lobo bilang test. Nang sinimulan ng kanyang mga slime na lipulin ang mga halimaw sa harap nila, nag-iba ang kulay ng langit sa purple at bumaba ang isang liwanag na winasak ang kagubatan sa isang malaking pagsabog. Lumitaw ang isang blue dragon sa kalangitan. Napansin ni Yuji ang halimaw at pinagbantaan ng mga babae na nandyan ito sa likod nila. Kaya tumakbo sila patungo sa kabundukan. Ngunit nauna na ang Fenner at ang kanyang mga slime, at nilipol ang lahat ng halimaw sa paligid. Nang makarating sila, nakita nilang lahat ng halimaw ay patay, at nagtanong ang mga babae kung paano kayang kontrolin ni Yuji ang napakaraming malalakas na slime. Biglang bumukas ang lupa at lumitaw ang Earth Dragon sa kanilang harapan. Na-realize ni Yuji na nakatago ito sa ilalim ng lupa nitong buong panahon. Takot ang mga babae at nagtago sa likod ng isang bato. Ngunit sinabi ni Yuji na siya ang lalaban sa halimaw. Nang umatake ang dragon, nagcast siya ng spell at nagpalipad ang kanyang slime ng mga bato sa dragon, ngunit hindi ito nasaktan. 2 slime ang nagbuga ng apoy, ngunit hindi pa rin nadadala ang dragon. Napagpasyahan ni Yuji na taasan ang kanyang magic. Nang magpalipad ng bato ang dragon sa mga babae, pinutol ng kanyang mga slime ang mga ito gamit ang mas maliliit na bato. Galit na galit ang dragon, kaya nag-roll ito patungo kay Yuji. Naiwasan niya ang pagkabagsak at ginamit ang mga slime upang maglunsad muli ng mga bato, ngunit hindi pa rin nasaktan ang dragon. Nagdash ito patungo sa kanya hanggang sa lumabas ang isang malakas na whirlwind mula sa mga bato. Nang i-activate ni Yuji ang illumination spell, nakita niya ang dragon sa harap niya at pinakawalan ng Hellfires of Demise. Sinunog ni Yuji ang dragon gamit ang Hellfires of Demise hanggang sa tanging bungo na lang nito ang natira.
Sa gabing iyon, pagdating nila sa guild, nagulat si Ruby nang malaman niyang napatay nila ang Earth Dragon. Ipinagkaloob ng slime ang bungo bilang kanilang gantimpala at binayaran sila ng 10,000 gold coins. Ngunit sinabi ng Chief of Knights kay Yuji na kailangan nilang mag-usap sa isang pagpupulong. Nagsimula si Ken na sabihin na lumitaw ang Blue Dragon gaya ng Propacia, ngunit naalala ni Yuji na ayaw niya sa mga ganitong meeting sa dating buhay niya. Tinanong siya ni Ken na ilarawan ng Earth Dragon na kanyang nilabanan. Nang madiskubre ni Yuji ang photography skill, nagcast siya ng larawan ng dragon sa papel. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, iisa lamang ang nagkaroon ng ganitong kakayahan. Ibinunyag ng pari ang Book of Legends. Ayon dito, ang dragon ay lumitaw lamang isang beses noon, lumaki sa ilalim ng madilim na langit sa loob ng 3 araw bago winasak ang buong kontinente. Nang tanungin ni Ken kung paano ito napatay, sinabi ng pari na nilipol ito ng isang divine emissary na may kapangyarihan ng mga Diyos. 30 taon na ang nakalipas. Sa panahon ng eclipse ng araw, isinagawa sa katedral ng kabisera ang isang ritual ng spirit summoning upang tawagin ang isang bayani mula sa hinaharap, 30 taon sa hinaharap, upang iligtas ang kanilang mundo mula sa calamity. Ngunit inisip ng pari na bamaigo ang ritual dahil lumitaw ang dragon eksaktong 30 taon mula nang isagawa ang ritual. Biglang nagpurple ang langit at sinabi ng slime kay Yuji na lumiit ang dragon sa kanyang sukat. Nang ipaalam ni Yuji ito sa mga lalaki, na-realize nila na maaring masira ang mundo sa loob ng 3 araw. Napag-isipan ni Ken na ang tanging opsyon nila ay atakehin ang dragon kinabukasan. Kinabukasan sa cafeteria, napansin ni Yuji ang pangit na pari at nagtataka kung bakit siya tinitingnan parang bata. Sa gabing iyon, ipinakilala ng pari ang kanyang sarili bilang Sakot Omni at ipinakita ang isang sinaunang daga mula sa kabisera. Ipinasa niya ito kay Yuji, at ipinakita ng system na ito ay ang Unbreakable Dagger of Keys na nakatuon sa magic effects. Sinabi ng pari na regalo ito kay Yuji at tinawag siyang Divine Emissary. Habang iniisip ni Yuji kung paano nila lalabanan ang dragon, sinabi ng slime niya na lumiit pa ang dragon at lalo pang lalaki kinabukasan. Naalala niya ang sinabi ng instructor tungkol sa kanyang magic. Unusual. Nang tanungin niya kung ibig sabihin nito ay mahina ang kanyang magic, sinabi ng instructor na sobrang lakas nito. Dito na-realize ni Yuji na ipinanganak siya upang iligtas ang mundong ito. Gabing iyon, nagtungo siya sa kagubatan kasama ang kanyang mga minion. Nang makita nila ang dragon at handa na itong wasakin, inactivate niya ang Hellfire of Decimation at nagpalipad ang slime ng apoy na sumabog sa paligid. Ngunit hindi nasaktan ng beast at nagalit ito, nagbuga ng blast sa buong kagubatan at winasak ang cliff. Nang matapos ang lahat, ligtas si Yuji dahil pinrotektahan siya ng kanyang shield. Ngunit na-realize ni Yuji na ini-absorb ng dragon ang enerhiya mula sa kagubatan, kaya lumaki ang sukat nito. Ipinakita ni Yuji ang kanyang dagger, naisip na ang tanging paraan ay patayin ito, at naisip niyang ito ng Hellfire of Demise sa blade. Nag-charge siya kasama ang kanyang mga minion. Nang maglabas ng blast ang dragon, nag-activate siya ng shield at nakalapag ng hindi nasusunog. Habang muling nag-charge, naghanda ang beast ng isa pang blast, ngunit ihinigas ni Yuji ang slime sa dragon at nag-activate ng barrier upang i-deflect ang atake. Na-realize niya ang kanyang pagkakataon, hinugot niya ang kutsilyo at nag-activate ng jump boost spell, tumalo ng mas mataas patungo sa dragon. Nang subukang lipulin siya ng beast, nagpalipad si Yuji ng fireball at tinusok ang mata nito. At inilunsad ang Hellfire of Demise sa katawan nito na nagdulot sa dragon na bumagsak sa lupa. Ngunit habang inisip niyang patay na ito, sinampal siya ng dragon gamit ang buntot at nabangga siya sa mga bato. Sa kabutihang palad, na-activate niya ang kanyang shield, ngunit na-realize niyang mababa na ang kanyang MP. Muling tumayo ang dragon at naghanda ng malakas na blast, ngunit nagcast si Yuji ng sunod-sunod na shields upang protektahan ang sarili. Nang i-release ng dragon ang energy blast, naisip ni Yuji kung paano niya ito mahihila pababa sa lupa at napansin niyang humihina na ang kanyang shields. Sa sandaling iyon, na-activate niya ang Divine Strike ability, itinaas ang kanyang kamay at naglabas ng napakalakas na blast sa dragon, na nagdulot sa dragon na bumagsak sa lupa. Ginamit ni Yuji ang advantage, sumakay sa Proud Wolf, at sabay silang nag-charge sa beast. Nang matusok niya ang leeg nito, ginamit niya ang Hellfire of Demise at matagumpay na hinati ang ulo ng dragon, na sumabog sa pulang cells bago tuluyang mawala. Matapos mapatay ang dragon, nagpa siya si Yuji na bumalik sa bayan kinabukasan. Nang dumating si Ken, sinabi niya na nalinis na ang purple skies at nagtataka kung sino ang nakapatay sa dragon. Naisip niya na marahil si Yuji ang may gawa nito at nagpasalamat sa tulong niya. Sa cafeteria, sinabi ni Tina kay Yuji na kilalanin sila bilang national heroes dahil nag-alok na labanan ang dragon kahit na wala naman silang ginawa.
Narinig ito, naisip ni Eugene na walang kwentang mahina ang dalawa at nagtaka kung paano sila nakaligtas sa kagubatan. Nagtanong si Lisa kung ano ang balak niyang gawin ngayon. Ibinunyag ni Eugene na iiwan niya ang kanilang useless SH hole, ngunit wala siyang ideya kung saan pupunta. Iminungkahi ni Lisa na pumunta siya sa Ricardo, isang bayan sa kanluran ng kagubatan, na sinasabing nagseserve ng pinakamahusay na pagkain sa mundo, hindi gaya ng kanilang useless junk town. Sa gabing iyon, habang handa nang umalis si Yuji, nag-wave sa kanya ang mga tao sa bayan, umaasang makaliligtas siya sa sarili. Iniwan niya ang kanyang mga slime upang bantayan ang bayan habang siya ay naglalakbay sa kagubatan. Biglang lumitaw si Drad sa system at tinawag siya agad. Pagdating ni Yuji, sinabi ni Drad na may mga espesyal na mushrooms na tumutubo sa lugar kung saan napatay ang dragon. At kailangan niya ang tulong ni Yuji para makagawa ng isang espesyal na potion. Nang tanungin ni Yuji kung bakit siya lumitaw mula sa puno, ipinaliwanag ni Drad na kaya niyang gumawa ng sage potions gamit ang red mushrooms at Monor restoratives gamit ang blue mushrooms. Nagtaka si Yuji kung ano ang epekto ng blue mushroom, at sinabi ni Drad na naibabalik nito ang magic powers. Ngunit napansin niyang hindi normal ang kulay ng potion, kaya sinabi niya na may problema ang mushrooms, masyado silang puno ng magic power. Umaasa siyang maayos pa ang natitirang mushrooms gamit ang malinaw na tubig. Nagpasya si Yuji na tulungan siya, kaya gumawa siya ng distiller gamit ang barrier magic at sinabi kay Drad na pakuluan ang tubig hanggang maging malinaw. Dito naalala ni Drad ang unang pagkikita nila pagkatapos siyang muling ipanganak, nakita niya ito walang malay sa puno at binuhay niya gamit ang magic conveyance, at sinabi niya na nai-transfer niya ang bahagi ng magic niya sa kanya. Nagtanong si Yuji kung ano ang nangyari, at sinabi ni Drad na naubos ang kanyang kapangyarihan ng isang magic stone, at na hindi siya makakalabas ng kagubatan. Agad na inactivate ni Yuji ang curse at ginawa ang stone na bato. Biglang sumulpot ang mga halimaw mula rito. Ngunit inactivate niya ang anti-magic barrier at inilunsad ang Hellfire of Decimation, na sinunog ang mga ito agad hanggang mawala. Bilang pasasalamat sa kanyang tulong, nag-summon si Drad ng maraming dead flowers mula sa mga ugat ng puno, at sinabi na utang niya ang buhay niya kay Yuji. Nang tanungin ni Yuji kung bakit parang magic stones ang hitsura ng potion, sinabi ni Drad na naka-fuse ito sa Dragon's Grace, isang espesyal na magic power na matatagpuan lamang sa lugar ng patay na dragon. Ipinaliwanag niya na ang Dragon's Grace ay maaaring gamitin para sa mabuti o masama, makapagpagaling ng lahat ng uri ng sugat at makapag-summon ng kahit anong monster. Nang matapos ng mga slime ang pag-purify ng tubig, hinalo ni Drad ito sa potion at biglang naging asul. Masaya na gumana ito, nagpasalamat siya kay Yuji at sinabi na magiging kapaki-pakinabang ang potion. Ilang minuto lang, binigay niya kay Yuji ang ilang sage potions at Monor restoratives, at sinabi niyang babalik siya sa kagubatan. At biglang nawala sa harap niya. Habang naglalakbay sila, na-realize ni Yuji na nakakubli ang fog sa kanilang daraanan. Ipinakita ni Proud Wolf na may mga tao sa malapit at sinundan nila ang amoy patungo sa isang bagong daan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang lumang baryo, at nagtaka kung ito na ba ang Ricardo. Habang nagmamasid si Yuji, napansin niya ang mga fed villagers, at naisip na kadiri ang kanilang mga creepy na ngiti at bahay. Biglang lumitaw ang village head at nagtanong kung paano siya nakarating doon. Sagot ni Yuji, aksidente lang. Nang imbitahan siya ng village head na kumain, sinabi nitong gusto niyang pakainin siya bago ang biyahe. Ngunit nang makita ni Yuji ang kadiring pagkain, sinabi niyang hindi siya gutom, na na-realize niyang marahil ay galing lang sa basurahan ang pagkain. Nagtaka ang chief kung may dahilan ba siya kung bakit pumasok sa baryo, kaya ibinunyag ni Yuji na papunta siya sa Ricardo, ngunit naligaw. Napansin niya ang creepy villagers na nakatitig sa kanya mula sa bintana. Habang sinasabi ng chief na nagulat sila na may bisita, nagpa siya si Yuji na umalis dahil nagsawa na siya sa kanilang mga nakakadiring mukha. Habang naglalakbay sa kagubatan, inisip ni Yuji na malapit na silang makarating sa Ricardo. Ngunit nang lumabas sila sa kagubatan, napansin nilang nasa Bliss Lyard sila, at nagtaka kung ibang mundo ba ito. Upang mapanatili ang init, nag-activate si Yuji ng insulation barrier. Ilang oras ang lumipas, nakarating sila sa Ricardo. Sinabi ng mga guards na misteryosong nagsimula ang blizzard ilang araw na ang nakalipas. Nang tanungin kung bakit siya narito, sinabi ni Yuji na para lang sa pagkain. Sa loob ng bayan, sinubukan niyang humanap ng restaurant, ngunit walang tao sa kalsada at nagyayelo pati ang tubig. Nang makarating sa isang restaurant, sinabi ng may-ari na sarado na sila para sa araw, at mas pinapahalagahan ang pananatiling mainit kaysa magluto. Naisip ni Yuji na tiyak na masarap ang pagkain. Naisip niyang ang kailangan lang ay kahoy para sa apoy, ngunit sinabi ni Lily na mas bihira itong matagpuan kaysa sa ama niya na iniwan siya.
Pinagwalang bahala ni Yuji ang depressing na komento dahil gusto na niyang kumain at pumunta sa kagubatan upang kumuha ng kahoy. Nag-summon siya ng axe at gamit ang combat art pinuputol niya ang isang dosenang puno sa isang hampas lang. Ilang minuto lang, nahati na ang mga puno sa logs at nang i-activate niya ang slime moisture absorb skill, pinainit ng kanyang mga slime ang logs hanggang tuyo na ang mga ito. Bumalik siya sa restaurant. Napansin ni Lily na maliit ang kahoy. Sagot ni Yuji na sinabayan ng pangungutya na kaya iniwan siya ng ama niya ay dahil sa itsura niya at tinanong kung pwede ba siyang magluto gamit ang logs. Nagmadali si Lily na hanapin ng chef. Pagdating niya sa chef, sinabi nitong masyadong tuyo ang logs at baka masunog ang buong lugar kung gagamitin. Nangyari ang isang bagay, inactivate ni Yuji ang slime moisturization spell at ibinalik ang logs sa chef. Na-realize ng chef na ito na ang eksaktong kailangan nila. Nang sindihan ang stove, nangako ang chef gagawan niya si Yuji ng espesyal na pagkain at iyon ang pinakamasayang balita na narinig ni Yuji. Agad na inutusan ni Yuji ang kanyang mga slime na ilabas ang natitirang logs at sa isang iglap, nila-vomit ang mga ito sa isang malaking tambak. Habang inactivate ni Yuji ang slime moisturization, pinainit ng kanyang mga slime ang logs. Biglang nagutom siya, kaya nagpa siya ang chief na ihanda siya ng pagkain bilang gantimpala sa kanyang pagsisikap. Hindi nagtagal, inalay sa kanya ang inihaw na steak at ang lasa nito ay tila nagpadala kay Yuji sa isang heavenly realm. Nang matapos niyang kumain, nagpasalamat siya sa pagkain, ngunit sinabi ng chef na hindi pa rin ito ang kanilang pinakamahusay na putahe. Na-excite si Yuji sa ideya at nagtataka kung paano ito posible, kaya nangako siyang babalik kinabukasan para matikman ang pinakamahusay na pagkain. Ngunit sinabi ni Lily na hindi nila pwedeng ubusin ang lahat ng fairy wood dahil wala ng kahoy ang buong bayan para painitan ang kanilang mga bahay. Dito naisip ni Yuji na ito na ang pagkakataon upang magpakitang gilas sa kanya. Ipinahayag niya na babalik siya, hindi tulad ng ama niya, at nangangako na magdadala ng kahoy na mas malaki kaysa sa lahat ng kahoy doon. Kinabukasan, dumating si Yuji sa Adventurers Guild at napansin niyang ang tanging nasa wanted list ng guild ay fairy wood. Nang inalok niyang gawin ang madaling trabaho, sinabi ng mistress na makipagkita siya sa Fairywood leader para sa instructions. Pagdating niya kay Wodka, ang wood instructor, tiningnan nito ang ID niya at sinabi na halos hindi nila natutugunan ang pangangailangan ng bayan na mag-deliver ng 5 tons ng Fairywood bawat araw. Paliwanag niya, ang bayan lang ni Yuji ang nakakaranas ng blizzard at ang ibang village na nadaanan niya ay laging deserted. Na-realize ni Yuji na talagang misteryoso ito, kaya sinimulan niya ang trabaho. Habang nagrereklamo si Wodka na sobrang payat at useless si Yuji para gumawa ng anumang bagay, pinutol ni Yuji ang ilang puno sa isang-isang hampas lang at agad itong hinati sa logs at inayo sa isang malaking pile. Pinainit ng kanyang mga slime ang mga logs at naisip ni Wodka na baka alien si Yuji. Sa pagtatapos ng araw, nakapaghanda si Yuji ng maraming piles ng logs sapat para sa buong bayan ng ilang araw. Ngunit sa isip niya, hindi pa rin ito sapat kaya nagpatuloy siya sa chopping spree, halos lahat ng puno sa kagubatan ay naging logs. Dahil sa kanyang kahangahangang trabaho, kumita siya ng malaking pera mula sa guild at nagpalipas ng gabi sa komportableng kwarto. Kinabukasan, sa restaurant, nang ihain sa kanya ang bagong pagkain, muli siyang nadala sa nirvana na para bang naglulutang sa ulap. Ngunit sinabi ng chef na hindi pa rin ito ang pinakamahusay na putahe nila at ipinaliwanag ni Lily na ang Rishia herb na kailangan sa pinakamahusay na putahe ay kinain ng mga monsters at maaari lamang silang gumawa ng bagong putahe kung lahat ng monsters ay naalis. Hindi nagbitiw ng salita, nagpa siya si Yuji na lumabas at handang lipulin ang lahat ng monsters para matikman ang pagkain. Agad niyang inutusan ng kanyang mga minion na i-scout ang kagubatan para sa mga halimaw. Nang makatagpo ang kanyang mga slime ng isang monster boar, inactivate ni Yuji ang spell at sinunog ito kaagad. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang misteryosong stone. Habang nagpa siya si Yuji na suriin ang misteryosong stone, sinabi ni Drad na nararamdaman niya ang bakas ng magic mula rito. Nang hawakan ni Yuji ang stone, natuklasan nilang ini-absorb nito ang kanyang magic. Pinaliwanag niya na marahil ito ay Dragon Grace, ang makapangyarihang magic na lumilikha ng cursed magic stones. Sinabi ni Drad na ini-absorb ng stone ang lahat ng magic sa paligid at naisip ni Yuji na ang pagkawala ng magic ang tiyak na dahilan ng blizzard. Na-realize niya na ito lang ang paraan para itigil ang snow kaya nag-cast siya ng anti-magic barrier sa stone at pinalabas ang curse, naging bato ito kagad. Sa loob ng ilang oras, na-expel niya ang higit 100 magical stones sa kagubatan at namarkahan ang mga lugar gamit ang photography. Nang makarating sila sa gitna ng kagubatan, napansin niyang may ilang malalaking puno na iniwan ng hindi nasasaktan at naisip niyang posibleng nagpoprotekta ito ng secret entrance.
Inutusan niya si Drad na umatras at nagtaka ito kung ano ang balak niyang gawin. Sinabi ni Yuji na susunugin niya ang lahat ng puno sa kanyang harapan at pumayag si Drad na ito ang tamang gawin. Inilunsad ni Yuji ang Hellfire of Demise sa buong kagubatan, sinusunog ang lahat ng puno sa isang malakas na pagsabog. Sa gitna ng butas, natuklasan nila ang secret entrance at sinabi ni Yuji na tiyak niyang papasok siya sa ilalim ng lupa upang tuklasin kung sino ang kanilang mga kaaway. Habang winawasak niya ang entrance, nakita nila ang isang secret tunnel at bumaba siya sa loob. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang malaking makina at na-realize na nasa loob siya ng malaking factory. Nang makita niya ang iba pang mga makina, nag-isip siya kung dito ba nilikha ang mga magic stones. Biglang pumasok ang dalawang losers, nagtataka kung bakit hindi na gumagana ang mga makina. Inisip nila na nasira ito ng pagsabog sa kagubatan, kaya nagmadali silang ibalita sa kanilang leader. Habang dumating si Yuji sa isang passage, na-realize niyang madali siyang mahuhuli. Kaya nag-cast siya ng monster stealth sa kanyang mga slime para maging invisible. At nagpatuloy ang mga ito sa sarili nilang paraan. Nang bumalik siya sa kagubatan, iniulat ng mga slime na nakita na nila ang mga lalaki. Dumaan sila sa passage hanggang sa makarating sa dead end kung saan napansin nila ang dalawang levers. Na-realize ni Yuji na kailangang sabay na hilahin ang mga ito. Nang itulak ng mga slime ang levers, bumukas ang pinto. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang hagdan at na-realize na ito na ang dulo ng factory, kaya sinimulan nilang umakyat. Nang makarating si Yuji sa isang cliff, napansin niyang ang lumang creepy village ay nasa harapan niya. Sa loob ng village, nagsimulang makinig ang kanyang mga slime sa misteryosong lalaki at na-realize ni Yuji na ang mga useless creeps ay nagpapanggap na villagers upang gumawa ng magic stone sa ilalim ng lupa. Nang matuklasan ng leader na si Javier na nasira na ang kanilang curse well dahil sa pagsabog, sinabi niya sa kanyang mga tauhan na nasira ang kanilang curse well at inisip na may bumagsak na meteor. Sa pagkasira ng buong factory, sinabi niya na kailangang kunin ang lahat ng magic stones at lisanin agad ang village. Ngunit nang inisip ng isa sa mga lalaki na maaaring mahuli sila habang gumagalaw sa kagubatan, sinabi ni Javier na patayin ang lahat ng saksi na kanilang makikita dahil nasira na ang plano at walang silbi na gamitin ang village bilang taguan. Habang lumalabas ang mga lalaki, inutusan ni Yuji ang kanyang mga slime na pabalutin ang village, iniisip na maaaring may mga inosenteng villagers na nakidnap na. Ngunit natuklasan nilang deserted ang village at ang ugly group ng wannabe Illuminati lang ang natira. Habang naglalakad ang mga slime patungo sa library, sinabi ni Yuji na kainin nila lahat ng libro at agad silang nagsimulang mag-devour gaya ng gutom na mga vermin. Kasabay nito, napansin ni Yuji sa kagubatan ng dalawang useless dudes mula sa evil group. Kaya nag-cast siya ng magical nets at matagumpay silang na-restrain. Nang ma-realize ng dalawang ito na nahuli na sila, sumigaw sila gaya ng mga brainwashed disciples at agad na nailigpit ang sarili. Biglang natagpuan ng mga slime ang isang sealed entrance at na-realize ni Yuji na ito ay isang importanteng silid. Inutusan niya ang mga slime na tumayo sa harap ng kandila at ginamit ang wind slicer upang patayin ang apoy at biglang bumukas ang pinto na nagbunyag ng silid na puno ng treasure. Na-realize ni Yuji na posibleng binibenta ng mga useless men ang lahat ng magic stones para sa ginto. Biglang dumating ang isang miyembro at natuklasan na nalinis na ang treasure room. Nang malaman ito ng ibang Illuminati, na-realize nila na nawala na ang presensya ng kanilang mga kasamahan sa kagubatan. Dito sinabi ni Javier na ang curse well nila ay hindi nasira ng meteorite kundi ng bagong kaaway. Natakot ang isa sa mga lalaki at nagtanong kung bakit hindi pa sila inatake at sinabi ni Javier na baka naisip ng kaaway na kung mamatay sila, maa-activate ang cleansing flame at masisira ang buong mundo. Ngunit bagong na-realize ni Yuji ang sitwasyon at naisip na hindi pwede na sirain lahat ng ito bilang solusyon. Nang magmungkahi si Javier ng plano, hinugot niya ang kanyang dagger at sinabi na mas mabuting sirain ang mundo. Ang kanyang mga useless disciples, naniniwalang tama siya, ay nagdraw din ng dagger at sabay-sabay na sumigaw ng useless chant tungkol sa cleansing the world at sinaksak ang kanilang sariling puweten. Sa sandaling iyon, nawala ang kontrol sa cleansing fire at nagsimulang umuga ang lupa. Na-realize ni Yuji na malapit na itong sumabog, kaya inalayan niya ang kanyang mga slime sa loob ng barrier sphere at inilunsad sila palabas ng village, gaya ng mabuting ama na protektahan ang kanyang mga anak. Agad niyang inactivate ang series ng anti-magic barriers upang pigilan ang pagsabog. Ngunit sumabog ang green flame mula sa lupa, winasak ang buong village at sinimulang sirain ang barrier. Nang ma-realize ni Yuji na hindi ito tatagal, nagsimula siyang maghanap ng mas malakas na barrier upang makontrol ang apoy. Ngunit nagsimulang gumuho ang kanyang mga walls. Nang maobserbahan niya ang perfect cover, gumawa siya ng kombinasyon ng mga barriers na tinawag niyang Total Isolation Array.
Nang i-activate niya ang magic, isang dark shield ang bumalot sa apoy. Ngunit halimuyak na hangin ang halos humahampas sa kanya at ang kanyang MP ay mabilis na nauubos, parang naka-speed timer. Kahit ganoon, lalo lang lumakas ang pagsabog at halos wasakin ang barrier, ngunit nagawa niyang panatilihin ito hanggang sa sumabog ito pataas sa langit, bumuo ng isang makapangyarihang ulap at naging ligtas ang mundo. Narealize ni Yuji na ang kanyang MP ay negative na at alam niyang malapit na siyang mapunta sa ibang EA. Pagdating nila sa village, natuklasan niya na naghihintay sa kanya ang mga tao. Habang nagtataka kung bakit sila gising lampas sa kanilang oras ng pagtulog, sinabi ni Wodka na napansin nila ang malakas na pagsabog sa kagubatan. Ibinunyag ni Lily na natakot sila na baka nabagsakan siya ng meteorite. Sinabi ni Yuji na masaya siyang makita ang bayan na ligtas at sinabi ni Wodka na baka ang meteorite ang huminto sa blizzard. Napansin ni Yuji na nagsisimula ng matuno ang nagyayelong tubig at kinabukasan, mainit na parang tag-init ang panahon. Nanyaya siya ni Wodka sa breakfast at sinabi nitong ipagdiriwang nila ang pagtatapos ng winter. Sa loob ng restaurant, natuklasan ni Yuji na siya ang guest of honor sa selebrasyon. Sinabi ni Wodka na masaya ang mga taga-bayan dahil nagbigay siya ng fairy wood sa kanila habang may blizzard. Biglang lumitaw si Lily sa harap niya at nagpasalamat sa kanya sa pagpatay ng monster boar. Dahil patay na ang halimaw, nagawa nilang mastock ang pinakamahusay na Risia herbs at hindi nagtagal, inalay niya sa kanya ang espesyal na pagkain bilang pasasalamat. Nang matikman ni Yuji, ang napakagandang lasa ng pagkain ang nagbigay sa kanya ng pinakamalakas na climax sa buong buhay niya at na-realize nilang kahit si Lily, hindi niya kayang lampasan ang karanasan na iyon. Pagdating ng gabi, nagpa siya si Yuji na basahin ang mga scroll mula sa abandoned village ngunit nawala ang mga salita sa kanyang harapan. Tanging isang scroll lamang ang namukod tangi, listahan ito ng mga taong tinatangkang patayin ng Blue Moon of Salvation Group. Samantala, sa isang kalapit na lungsod, dalawang assassins ang pumapatay ng maraming tao at natuklasan ng isang lalaki na tinatawag na Yuki na ang kanyang pangalan ang susunod sa listahan. Ilang araw ang lumipas, sinimulan nilang i-spy si Yuki mula sa bundok. Nagtatanong kung karapat-dapat ba siyang target. Ngunit alam na ni Yuji na pinapansin siya matapos mapansin ang kanyang pangalan sa scroll. Upang mapanatiling ligtas ang Ricardo, nagpasya siyang umalis kaagad at ang ugly girl na kahawig ni Lily ay nagmungkahi na pumunta siya sa Binia. Nang nagtataka siya kung bakit, sinabi niya sa kanya ang dahilan. Sinabi ng ugly girl na makakakita siya ng pinakamahusay na monster armor sa town at inisip niya na perpekto iyon para kay Yuji. Habang patuloy na naglalakbay si Yuji papunta sa bagong bayan, napansin niyang sinusundan siya ng assassins. Nang magpahinga siya para magnap, nagkunwaring ordinaryong tamer, patuloy na nispy siya ni Yuki at ng babaeng si Sona, nagtatanong kung may sobrang lakas ba siya. Nang iminungkahi ni Yuki na patayin na lang siya habang natutulog, sinabi ni Sona na potensyal pa lang siyang target. At paiiwasin lamang nila siya kung sigurado silang banta siya. Pero naisip ni Yuki na mas nakakapagod pa ito kaysa magbantay sa preschooler. Narinig ni Yuji lahat ng sinasabi nila, pero naisip niya na ang pagpatay sa kanila ay makakakuha lang ng higit pang atensyon, kaya kinailangang kumbinsihin ang mga ito na isa lamang siyang random loser. Pagdating niya sa Virginia, patuloy silang nagsisiyasat sa kanya, at inisip ni Sona na malakas na tamer siya dahil nagdesisyon siyang bumili ng armor sa pinakamahusay na smith sa town. Pero nagkunwari si Yuji na wala siyang pera, at tinaboy siya mula sa shop parang hopeless sack-off, salungguhit sa lungguhit. Biglang nabangga niya ang isang lalaki sa kalye at nagsimulang humingi ng buhay na parang useless sa lungguhit bago siya tinaboy mula sa fruit stall. Inisip ng assassins na siguro brokey siya at iminungkahi ni Yuki na iwan na lang siya lalo na nang mapansin nilang sobrang dami niyang iniinom na PG grape juice. Pero hindi pa kumbinsido si Sona. Nag-isip si Yuji na kailangang patunayan na siya ay tunay na horrendous loser para matanggal sila sa kanyang bakuran. Hindi nagtagal, dumating siya sa guild at inalok na patayin ang isang Russian bull. Nang mapansin ito ng assassins, naisip ni Yuki na tunay ngang weak-ass loser siya, pero sinabi ni Sona na gusto niyang makita siya sa laban. Hindi nagtagal, dumating si Yuji sa bundok at sinabi sa kanyang mga minion na hindi niya i-activate ang anumang offensive magic sa quest. Nang tanungin siya ni Proud Wolf kung paano niya poprotektahan ang sarili, nagpa siya si Yuji na iwan ng wolf sa quest at hayaan itong gawin ang trabaho mag-isa. Biglang rumish ang ball upang patayin ang wolf pero nagawang patumbahin ito ng wolf at napatay kaagad. Nang maranasan ng wolf ang kanyang kapangyarihan, tumayo ang kanyang fur, handa na sa laban. Naalala ni Yuji ang unang pagkakataon na nakita niya si Proud Wolf ilang araw matapos siyang ma-reincarnate. Sinubukan niyang maghanap ng daan palabas ng kagubatan pero lumitaw si Proud Wolf sa harap niya, gutom at gustong kainin siya.
Nang subukan itong devour siya, nagcast si Yuji ng magical net para i-restrain ito, pero nang mapansin niyang malungkot ang wolf, inactivate niya ang monster telepathy at natuklasan niyang nanghihingi ito ng buhay. Nagpasya siyang patawarin ng wolf. At nagtanong kung papayagan siya nitong maging tamer nito. Agad na pumayag ang wolf. Biglang nangako si Proud Wolf na patatalsikin ang mga bolt at nilupig ang mga ito kaagad. Sa pagkakita nito, naisip ni Yuki at Sona na tiyak na malakas si Yuji dahil naitim niya ang wolf. Nagtaka si Sona kung dapat na bang patayin si Yuji, ngunit desperado si Yuji na kumbinsihin silang hindi siya banta, kaya nagpasya siyang pagalingin ang mga ball, umaasang maiintindihan nilang mahina at useless ang atake ng wolf. Ngunit nang muling rumesh ang mga ball, agad silang nilupig ni Proud Wolf. Pinanumbalik ni Yuji ang mga ball isang beses pa, ngunit sa puntong ito, pagod na ang wolf. Iniisip ni Yuki na mas useless pa ang mga ngipin nito kaysa sa isang Olympic lifeguard. Ngunit muling nagpakalma si Proud Wolf, kaya in-upgrade ni Yuji ang mga ball gamit ang physical boost. Nang ma-realize ng wolf na tiyak siyang madudurog, tumakbo ito para iligtas ang sarili. Nilusaw ng mga ball ang bato sa harap nito. Nang ma-realize ni Yuji na malapit nang mapahamak ang wolf, sinubukan niyang i-boost ang lakas nito, ngunit tinanggihan ni Proud Wolf ang tulong, determinado na harapin ang mga ball ng walang upgrade. Habang muling nag-charge ang mga ball, bumangga ang wolf at sa wakas, natalo nila ang mga ito. Biglang rumesh ang isang ball patungo kay Yuji, ngunit sumamon siya ng espada at agad itong hinati. Narealize niyang nasira na ang kanyang cover, at nagulat ang assassins kung paano niya nasamon ang espada. Ngunit inisip nila na baka puro swerte lang, at nagsimulang umalis. Gabing iyon sa kagubatan, sinabi ni Sona sa kanilang leader sa pamamagitan ng crystal ball na sobrang useless ni Yuji para maging banta sa kanilang grupo, at nangako siyang lilipulin nila ang susunod nilang target. Ngunit nang ma-realize ni Yuji na ang priest Stale ang nagbigay sa kanya ng espesyal na dagger upang patayin ang dragon, naisip niyang masyadong delikado kung hahayaan niyang umalis sila, kaya nag-activate siya ng magical spell upang i-freeze ang buong hut at i-ice ang kanilang mga puwik. Kinabukasan, bumalik siya sa armor shop at sinabi sa lalaki na gusto niyang bumili ng monster armor. Ngunit inisip ng lalaki na broke pa rin siya, at sinubukan siyang itaboy, sinasabi na tanging mga top G lang ang pinapansin ng master. Biglang lumitaw si Jel at sumigaw sa lalaki na tanggalin ang bakla sa shop. Sinabi niya na si Yuji ang pinakamalakas na customer na nakilala niya, at kahit ang defense stats ng armor ay walang kwenta kumpara sa overpowered na slimes ni Yuji. Sinabi niya na kailangang mag-forge ng espesyal na armor para sa kanila. At nang mapansin ang aura ng slimes, inihayag niya na sila ang pinaka-broken na monster sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nang magtanong si Yuji kung hindi ba sila hopeless na makakakuha ng armor, sinabi ni Jel na matatagpuan ang tamang material sa jewel ng Lesser Fire Dragons, ngunit idinagdag niya na hindi madaling patayin ang mga Blue Dragons, at tiyak na gagawa siya ng espesyal na armor para sa slimes ni Yuji kung makuha niya ang jewel. Bago umalis si Yuji, nagtanong siya kung may mga grown fire dragons ba sa bundok. Kahit sinabi ni Jel na may mga fire dragons sa bundok, inilahad niya rin na napakabihira nilang makita. Napagtanto ni Yuji na baka hopeless na siyang makita ang mga ito, kaya sinabi niya kay Jel na susubukan na lang niya hanapin ang Blue Lesser Dragons. Hindi nagtagal, dumating siya sa Adventurers Guild at sinabi sa mistress na balak niyang tapusin ang lahat ng quest para lipulin ang mga dragon sa bundok. Ngunit inisip ng babae na wala na sa sarili ang tamer na ito dahil posibleng imposible ang mga task. Nang ipaliwanag ni Yuji na gagamit siya ng magic para patayin ang mga dragons, ibinunyag ng mistress na hindi epektibo ang magic laban sa lesser fire dragons dahil protektado sila ng magic mula sa kanilang jewel. Dagdag pa, sobrang kapal ng kanilang scales, kaya hindi basta masislice ng espada. Nagtaka si Yuji kung paano ba nila ito patatayuin, at sinabi ng mistress na binubuhusan sila ng malaking dami ng tubig dahil mahina ang fire dragon sa tubig at nakakabuhay lang sa init ng bulkan. Nang ma-realize na sobrang dali pala, nagtaka si Yuji kung bakit hindi pa naalis lahat ng dragons. Ipinaliwanag ng mistress na mahirap magdala ng tubig pataas ng bundok at kung kukunin man nila ang tubig, kailangan nilang tumawid sa piranha-infested na ilog na kinakain ng lahat ng tumatawid. Nang ma-realize ni Yuji na maaari niyang lipulin ang maraming monsters sabay-sabay, nagdesisyon siyang tanggapin ang karagdagang quest. Ngunit inisip ng babae na siguro kailangan siya i-check. Ilang oras ang lumipas, dumating sila sa bundok at napansin ni Yuji na aktibo pa rin ang bulkan. Nagtaka siya kung ligtas ba manatili sa lugar. Nagdesisyon ng kanyang slimes na mag-imbestiga at natuklasan ni Yuji na nakilala nila ang mga lumang kamag-anak nila. Ginamit niya ang appraisal skill at na-realize niyang red slimes ang mga ito, ibang species sa kanya, kaya nagdesisyon siyang item ang mga ito. Hindi nagtagal, dumating sila sa piranha-infested na ilog, kaya inactivate ni Yuji ang slime net.
Pinagtapik ang lahat ng slimes at pinayagan silang bumaba sa tubig. Nang lumukso ang slime sa isang butas, bumalik sila kaagad habang hinahabol ng mga piranha. Ngunit nagawa nilang mahuli ang isda at hinailan ni Yuji sila sa ibabaw. Subalit, sinira ng isda ang net at sinubukang patayin siya. Ginamit ni Yuji ang medium-range frosts para i-trap ito, ngunit sinira rin ng isda ang yelo at sinubukang lunukin siya. Nakaligtas si Yuji at sinunog ito gamit ang fireball hanggang sa maging grilled tuna. Matapos iyon, nagpatuloy sila palapit sa bundok at napansin niya ang lesser fire dragons. Nang lumapit siya sa unang dragon, inilabas niya ang water cannon sa halimaw at agad itong napatay. Mula sa katawan ng dragon, lumabas ang special jewel. Sa loob ng ilang minuto, nakapatay si Yuji ng ilang dragons at inisip niyang sila ay sayang na oras lang. Nang makita niya ang isang senior blue dragon, inisip niyang mas magandang target ito. Gamit ang thought communication, inutusan ni Yuji ang kanyang slimes na pabalibutin ng blue dragon at ilabas ang water cannon mula sa lahat ng direksyon. Umaasang madidiligan ng halimaw. Ngunit nakaligtas ang dragon sa atake, kaya na-realize ni Yuji na kailangan niyang gumamit ng ibang magic. Kaagad niyang pinatigil ang dragon gamit ang medium-range frost, ngunit sinira ng dragon ang yelo. Napagtanto niya na kailangan niyang palakasin ang atake. Inutusan niya ang slimes na magtipon sa harap ng dragon at inactivate muli ang medium-range frost, ngunit pinarami ang effect nito. Sa sandaling iyon, isang bundok ng yelo ang bumalot sa halimaw at nang matuno ito, namatay agad ang dragon. Lumabas mula sa katawan nito ang special jewel at na-realize ni Yuji na perfect itong material para sa armor. Pagbalik sa guild, isinumite niya ang lahat ng quests, sinasabing napapatay niya ang bawat lesser fire dragon sa bundok. Upang i-impress ang mistress sa kanyang kakayahan. Ibinahagi ni Yuji na nahuli niya ang piranha bago ito pinatay. Napaisip ang mistress at inisip na parang demigod si Yuji. Gabing iyon, pagdating sa smith's shop, ipinakita ni Yuji ang jewel mula sa blue lesser fire dragon. Nang makita ito, na-realize ni Jel na mas malakas si Yuji kaysa sa akala niya. Nagtaka si Yuji kung magagawa kaya ni Jel ang armor para kay Proud Wolf at sinabi ni Jel na maaari niya. Ipinakita ni Yuji ang isa pang blue jewel para sa armor ng slimes, ngunit nagtanong ang mga tauhan kung paano niya napatay ang dalawang blue lesser fire dragons. Biglang inivomit ng slime ang lahat ng jewels mula sa iba pang dragons at na-realize ni Jel na hindi talaga galing si Yuji sa mundong ito. Kinabukasan, natapos na ni Jel ang armor para kay Proud Wolf at sa slimes. Para subukan ang kanilang bagong upgrade, nag-umpisa si Proud Wolf na tumakbo sa bundok mas mabilis pa sa hangin. Nang sumunod ang slime, nag-dart ito sa bundok at napansin ni Yuji na parang invisible ito. Upang subukan ang buong lakas ng armor, pinalakas ni Yuji ang kanilang abilities gamit ang magic. Tumaas ang bilis at halos maabot ang kislap ng liwanag. Sinubukan din niya ang kanilang attacking ability sa pamamagitan ng medium-range frost at natabunan ng yelo ang buong bundok. Nagulat si Jel at nagtaka kung paano naging napakalakas si Yuji, ngunit sinabi ni Yuji na tahimik lang siya kasama ang kanyang ugly disgusting worthless mouth at cracked-ass haircut. Pagkatapos, sinabi ni Jel kay Yuji na ang blue jewels ay kayang magdala lang ng kaunting magic at masisira kung tumaas ang kanyang magical power. Nang magtanong si Yuji kung may mas malakas na jewel na kaya ang lahat ng kanyang powers, sinabi ni Jel na tanging fire dragon jewel lang ang kayang gawin yon. Ngunit idinagdag niya na halos imposible itong talunin. Nagtaka si Yuji kung bakit at sinabi ni Jel na nakatira ang fire dragon sa kailaliman ng bulkan at lumalabas lamang sa napakabihirang pagkakataon. Sa loob ng kwarto, naalala ni Yuji ang sinabi ni Jel at nagtaka kung aapoy ba ang bulkan kapag napatay niya ang fire dragon. Naisip niya na baka mas mabuting isinantabi na lang ang plano. Bigla niyang napansin na daan-daang dragons ang lumabas sa bundok at naisip niya na malamang ang Blue Moon of Salvation ang humila sa mga halimaw. Kaya inutusan niya ang kanyang minions na pumunta sa bulkan, sabay nagmamasid kung may mga creepy dudes na malapit. Hindi nagtagal, napansin nila ang dalawang lalaki na umaakyat sa bundok. Nang makita ni Yuji, nagsimula ng sumabog ang bulkan sa kanyang harapan. Lumabas ang fire dragon, at napagtanto ng kanyang minions na papunta sa bulkan ang creepy men. Habang nagtataka ang isa sa kanila, si Juro, kung ano ang gagawin nila kung mamis ang plano, sabi ni Fatso na ang kanilang mga tauhan mula sa karatig lungsod ng Ordian ay nangakong siguradong magtatagumpay ang plano. Nang marinig ito, na-realize ni Yuji na sila talaga ay miyembro ng Blue Moon of Salvation. Agad siyang nag-activate ng magical net para hulihin sila, ngunit mabilis ang kanilang reflex at nakaligtas. Naisip ni Yuji na profesional nga sila, ngunit nagduda ang mga lalaki kung baka ang net ay isang trap mula sa bundok. Habang nagpapatuloy sila sa bulkan, sinubukan ni Yuji na mag-cast ng ibang net mula sa likuran, pero nakaligtas muli sila.
Inihagis ni Juro ang kanyang espada sa invisible slime, ngunit matalino si Yuji at sa wakas ay nahuli niya sila mula sa likuran. Nang lumitaw ang slime sa harap nila, na-realize ng mga lalaki na bumagsak na ang kanilang plano at nagpasya silang lumunok ng isang pil para aisil ang kanilang lokasyon sa susunod na EA. Sa utos ni Yuji, nagsimulang magsiyasat ang slime sa mga barrels at na-realize nilang puno ito ng tubig. Hindi nagtagal, lumitaw si Drad sa bundok upang suriin ang tubig at inihayag na punong-puno ito ng evil magic para galitin ang Fire Dragon. Ayaw ni Yuji na mag-risk, kaya ina-activate niya ang Dispel Curse at pinurify ang tubig. Sa sandaling iyon, nawala ang banta at nawala rin si Drad mula sa bundok. Inisip ni Yuji na tapos na ang lahat ngunit nagsimulang umungol ang mga dragons. Biglang may lalaking lumabas sa pinto ni Yuji at sinabi na umiwas siya sa bayan bago umulan muli. Ilang sandali, nagsimulang umulan at nagalit ang Fire Dragon. Naalala ni Yuji na sinabi na sa tuwing gising ang dragon sa ulan, nagdudulot ito ng kaguluhan. Sa sandaling iyon, nagsimula nang pumunta ang dragon sa bayan, handang ulitin ang kasaysayan. Nagsimulang lumikas ang mga tao, ngunit nang dumating ang Fire Dragon sa ilog, nagduda si Yuji kung matatakot ba ito sa pag-cross. Ngunit ang init mula sa katawan nito ay pinatay ang lahat ng isda. Kaya na-realize ni Yuji na walang makakapigil sa halimaw na ito. Dahil wala nang ibang opsyon, naisip ni Yuji na siya na lang ang dapat pumatay sa dragon bilang worthless protagonist ng anime na ito na may cheat leveling system. Nang lumitaw ang Proud Wolf sa harap ng Fire Dragon, nagcast siya ng medium range frost para hulihin ang paa nito, pero nabasag ng dragon ang yelo. Pero hindi rin sumuko si Yuji, hinuli niya naman ang ulo ng dragon sa isa pang medium range frost, pero agad itong nagkabasag. Habang naghahanda ang dragon na umatake, naghanda ito ng malaking blast, pero na-counter ito ni Yuji gamit ang isa pang medium range frost. Nang makarating ang dragon sa isa pang ilog, inisip ni Yuji na ito na ang perfect na pagkakataon para tapusin ito. Biglang bumuo ng malaking barrier na puno ng tubig, at nang pumutok ito, ang baha ang nagwagayway sa dragon. Ipinakita ni Yuji na ito pala ang kanyang backup plan. Ngunit muling lumitaw ang dragon at naglabas ng nakakatakot na blast sa kanyang mga minions. Pinrotektahan naman ni Yuji ang mga ito gamit ang barrier. Nang nagsimula na ang dragon na ihanda ang mas malaking blast na kayang wasakin ang buong bayan, inactivate ni Yuji ang Permafrost Curse. Sa sandaling iyon, naglabas siya ng malakas na ice breath laban sa apoy. Matagumpay na napigil ito at na-freeze ang dragon bago tuluyang mabasag. Pagkatapos huminto ang ulan, napansin ni Yuji ang napakalaking jewel ng Fire Dragon. Ipinakita ng mga slimes ang kakaibang makina na nahanap nila sa bundok. Nang bumalik si Yuji sa smith shop, sinabi niya kay Jel na nahanap niya ang isang rare na jewel mula sa dragon. Nang mapansin ni Jel na posibleng galing ito sa Fire Dragon, nangako siya na gagawa ng special armor para kay Yuji. Sa guild, nagtanong si Yuji sa mistress kung nakapunta na siya sa Aryan. Sinabi nito na oo at na ito raw ang paboritong lugar ng mga adventurer na tumatakas sa pagbabayad ng buwis. Bigla namang na-vomit ng slime ang makina at nagtanong si Yuji kung alam ba niya kung ano ito. Ipinaliwanag ng mistress na isa ito sa mga artificial rain machine ng guild at karaniwang ginagamit sa tagtuyot para bumuhos ang ulan. Lahat ng bayan daw ay may sariling makina para tawagin ang ulan, pero napansin niya na ang pangalan sa makina ay kiniskis o tinanggal. Naalala ni Yuji ang sinabi ng mga lalaki at nagtanong siya kung bakit nila gustong sirain ang bayan. Naisip niyang sana ay kaya niyang labanan at puksain sila. Kinabukasan, nang matanggap ni Yuji ang kanyang armor, tinanong siya ni Jel kung ano ang pangalan niya. Sinabi ni Yuji na G, salungguhit yourself. Nang dumating siya sa Adventurers Guild, nadiskubre ni Yuji na mino-monitor siya. At nagtataka ang mga lalaki kung bakit wala siyang piniling bagong quest. Nang pumasok sila sa isang pribadong silid, nadiskubre ni Yuji na miyembro pala sila ng Blue Men of Salvation at balak siyang alisin dahil nakikita siya bilang banta. Ngunit natatakot silang mag-atake dahil baka mahuli ang kanilang lihim at masira ang plano nilang sirain ang mundo. Biglang lumitaw ang pari na si Stale at ang kanyang aide sa harap ni Yuji. Ngunit nagtataka si Yuji kung paano nila siya natuntun. Nang magsimula na silang mag-usap sa loob ng simbahan, sinabi ni Father Stale na dinala siya ng isang vision sa lugar na iyon at matagal na niyang hinahangad na makita muli si Yuji. Habang iniisip ni Yuji kung bakit sinusubukan siyang patayin ng mga miyembro ng Blue Moon of Salvation, nagpa siya si Father Stale na ikwento ang kanyang kwento. Maraming taon na ang nakalipas, siya ang leader ng Blue Moon Church, isang kilalang grupo ng simbahan na naghahanap ng katarungan para sa kanilang mga namatay na kasama sa iba't ibang lungsod. Hindi naglaon. Lumago ang kanilang grupo at dumami ang mga tagasunod. Ang leader ng Blue Moon of Salvation ay isa sa kanyang mga tagasunod.
Noon, iniisip ni Father Stale na sobra lang ang passion ng lalaki, ngunit hindi niya namalayan, si Walter ay nagpakawala na sa kanyang ambisyon at nagsimulang gumawa ng sariling lihim na grupo. Isang araw, binalaan siya ng Diyos na sirain ang Blue Moon Church, pero pinili niyang huwag pansinin ang vision dahil natatakot siyang mawala ang lahat ng kanyang kasamahan. Ilang araw lang ang lumipas, na-massacre ang lahat ng miyembro at nakaligtas lamang siya sa pinakadulo. Ang pag-ataking iyon ay isang tangkang sakupin ng lumalaking simbahan at inamin niya na si Walter mismo ang nagplano ng pag-atake. Nang masira ang simbahan, brainwash ni Walter ang mga tagasunod niya, ipinaniwala na kailangang linisin ang mundo. At binuo ang lihim na grupo na tinawag na Blue Moon of Salvation. Inamin ni Father Stale na may kasalanan siya sa pagsimula ng simbahan at dumating siya upang babalaan si Yuji bago maging huli ang lahat. Sinabi niya na ang kanyang bagong vision ay isang babala na dapat sirain ng Blue Moon of Salvation. Binasa niya ang mga salita mula sa vision bilang patunay, si Walter ay isang maruming liwanag na nagdudulot ng kaguluhan sa mundo, at tanging isang emissary ng divine lang ang makakaharap sa kanya. Dagdag pa niya, sapat na ang Dagger of Kethis upang patunayan na si Yuji ang emissary. Gabi na sa kanyang kwarto, iniisip ni Yuji kung paano siya pwede maging emissary, lalo na't hawak niya lang ang dagger dahil ibinigay ito sa kanya ng pari. Habang iniisip niya kung ano ang kwento sa likod ng mga alamat, napagdesisyonan niyang mas mabuti sigurong itanong mismo sa pari. Kinabukasan, pagdating niya sa simbahan, sinabi ng isang lalaki na umalis na ang pari. Habang aalis na si Yuji sa bayan at naghahanap sa kanya, humingi siya ng tulong sa kanyang mga slime at natuklasan niyang nasa malalim na kagubatan ang pari. Dali-dali siyang nagtungo roon. Kasabay nito, si Father Stale at ang kanyang aide na si Johan ay dumating sa isang lihim na puno sa kagubatan. Nagcast sila ng spell sa dilim sa harap nila at bumukas ang pasukan patungo sa loob. Samantala, natutunan ni Yuji na item pa ang iba pang slimes at natuklasan din ang kinaroroonan ng pari sa loob ng puno. Habang papalapit na sina Father Stale at Johan sa Ancient Temple, naghahanda naman ang ilang miyembro ng Blue Moon of Salvation na umatake. Ngunit nagcast si Father Stale ng anti-magic barrier sa sarili niya at kay Johan, handa na sa laban. Sa kagubatan, natuklasan naman ni Yuji at ang kanyang mga minions ang lihim na puno. Nagcast siya ng Dispel Curse upang tuluyang sirain ang dilim, na nagbukas sa kanilang harapan ng pasukan. Pagpasok nila, nakita nilang pinatay na ni Father Stale ang lahat ng kalalakihan, at doon na na-realize ni Yuji na sadyang badass pa rin ang pari. Samantala, nakarating na rin sina Father Stale at Johan sa templo at nakita si Walter sa kanilang harapan. Habang sinasabi ng pari na dinala siya ng kanyang mga vision at nais niyang maintindihan ang kahulugan nito, sinabi ni Walter na ito na ang kanyang katapusan at handa na ang kanyang mga tauhan para gawin ang honor. Ngunit isang palo lang mula sa pari, nagpalipad siya ng isa sa mga ito at sinimulan ang serye ng mga moves na bumagsak sa lahat ng kalaban. Hindi nagulat si Walter at may inihandang bagong plano. Bago pa man nakapagsalita si Father Stale, na-restrain siya ng magical rope at na-electrocute. Doon niya natuklasan na kasama pala si Johan sa Blue Moon of Salvation at nalore siya sa isang trap. Sinimulang sabihin ni Walter na matagal na niyang hinihintay na alisin si Yuji mula nang malaman niyang lagi nitong hinahadlangan ang plano niyang sirain ang mundo. Nang matanto nilang sobrang lakas ni Yuji kaysa sa inaasahan nila, pinagbintangan nila ang pari sa pagbibigay ng Dagger of Kethis kay Yuji. Sa kabila nito, patuloy na winawasak ni Yuji ang lahat ng plano nila, nahuli ang kanilang pinakamahusay na tauhan, at napatay ang Fire Dragon na inaasahan nilang makasisira ng maraming baryo. Sigurado si Walter na sa pagkakataong ito magtatagumpay ang kanyang plano at sinabi niyang nais niyang lumikha ng isang bagong mundo. Sinubukan ni Father Stale na sabihing hindi siya natatakot pumasok sa Nirvana, pero nagpa siya si Walter na gisingin ang kanyang mga tagasunod bilang mga zombie spirit, sinasabing lahat sila ay na-cursed. Biglang sumabog ang pader at lumitaw si Yuji sa harap nila, sinasabing may ilang tanong lang siya sa pari. Natakot si Walter na baka masira muli ang plano nila. Naglunsad ng fireball si Johan pero narepel ito ni Yuji gamit ang barrier at nailigtas niya ang pari sa pamamagitan ng spell. Doon na-realize ni Walter na si Yuji ang emissary at nagpa siya siyang gisingin lahat ng kanyang zombie followers. Habang sinusubukan ng mga zombie na tapusin sila, nagcast si Yuji ng spell at pina-attack ng kanyang mga slimes ang mga ito gamit ang fireballs. Ginamit naman ni Walter ang gulo bilang pagkakataon at nagtungo sa secret lab. Umupo siya sa isang makina at ipinakita na ito pala ang pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, tumagos ang Dragon Grace sa katawan niya, ngunit pinapalayas ni Yuji ang huling zombie sa loob. Habang nakatayo si Walter sa harap nila at sinasabing baka siya ang magiging susunod na Frankenstein, nagsimulang mag-transform siya sa harap ng kanilang mga mata.
Narealize ni Yuji na maaaring maging banta siya at naglabas ng fireball, pero bumangon si Walter mula sa apoy at sinubukang suntukin si Yuji sa lupa bago siya nailigtas ng wolf. Biglang nagpalabas ng mga pakpak ang halimaw. Lumaki pa ito at nagkaroon ng buntot habang naghahanda ng malakas na blast. Nagcast agad si Yuji ng anti-magic barrier at narepel ang atake. Lumitaw ang halimaw sa harap ng barrier, pero nang maglabas si Yuji ng fireball, bigla itong nawala, gumagalaw sa paligid ng kuweba ng napakabilis. Narealize ni Yuji kung gaano kabilis ang kalaban pero nagpa siya siyang ipagpatuloy ang atake. Naglabas siya ng fireball barrage mula sa kanyang mga slimes, ngunit na-evasive ito ng halimaw. Hindi sumuko si Yuji, nagpatuloy ang kanyang mga slimes sa paglabas ng mga fireball hanggang sa tuluyan nilang matamaan ang halimaw sa isang napakalakas na barrage. Pero hindi pa rin ito nasaktan. Nagdesisyon si Yuji na subukan ng bagong atake, itinapon niya ang isang slime palayo patungo sa halimaw. Sinubukan ng halimaw na pabugbugan ito pero nagcast si Yuji ng anti-magic barrier na nagbigay daan sa kanyang mga minions na isuot ang kanilang armor. Agad niyang inactivate ang physical boost at nagsimulang gumalaw si Proud Wolf sa bilis ng kidlat lumitaw sa harap ng halimaw. Kasabay nito, naglabas si Yuji ng malaking fireball na nagpaapoy sa halimaw at pinabagsak ito sa lupa. Ngunit nakaligtas pa rin ang halimaw. Nilunok nito ang Dragon Grace mula sa isang zombie na nag-regenerate kagad. Habang lumilipad patungo kay Yuji, naglabas ito ng napakalaking fireball na sinunog ang kanyang braso. Nag-absorb pa ito ng mas maraming zombies at nakagawa ng dagdag na braso. Nang ma-realize ni Yuji na nag-upgrade ito gamit ang Dragon Grace, lumitaw muli ang halimaw sa harap niya. Pinaputok niya ito gamit ang fireball at patuloy na nag-atake ang mga slimes niya, pero nag-regenerate lang ang halimaw at sinabi na halos hindi siya mapapatay. Ngunit nakahanap si Yuji ng bagong plano. Naka-escapo siya ng halos masira habang sinusubukan siyang habulin ng halimaw. Nagcast siya ng fireball at nagpalabas muli gamit ang kanyang slime. Patuloy namang nag-a-absorb ng zombies ang halimaw at near-regenerate ang katawan niya. Nagcast si Yuji ng The Spell Curse na naging bato ang mga paa ng halimaw. Galit na lumitaw ang halimaw sa harap ni Yuji, handang tapusin siya. Pero nagcast siya ng anti-magic barrier para saluhin ang malakas na atake. Nang magsimulang bitak ang barrier, sinuntok ito ng halimaw pero na-restrain siya ni Yuji gamit ang magical net. Habang nagsasama ang kanyang mga slimes, nagcast siya ng ilang magical nets at nabind ang halimaw. Handang patayin ni Yuji ang kalaban, nag-summon siya ng Hellfire of Decimation at sinunog ang halimaw sa makapangyarihang apoy. Ngunit kahit natalo, inisip ni Walter na matagumpay pa rin ang kanyang plano. In-summon niya ang Divine Emissary na nakatira sa loob ng makina. Biglang nagising ang makina at sinimulang i-absorb ang lahat ng magical energy sa kuweba na naglabas ng napakaliwanag na liwanag. Sa sandaling iyon, bumaba ang bagong liwanag sa kuweba, nagpakita ng bagong kalaban na tinawag ang sarili niyang Sage. Habang iniisip ni Yuji kung sino siya, ipinahayag ni Father's Tale na posibleng siya ang Sage na nakita niya sa kanyang vision. Ayon sa kanilang mga alamat, si Sage ay ang emissary nila, ngunit natalo siya sa isang makapangyarihang dragon sa kanyang nakaraang buhay. Sa lahat ng panahong ito, plano ni Walter na i-resurrect siya gamit ang sariling buhay nito, katulad ng pag-summon kay Yuji sa pamamagitan ng spirit summoning ritual. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagtanong si Yuji kung si Sage ba ang Diyos na nagbigay sa kanya ng vision, ngunit sinabi ni Father's Tale na isa itong masamang demonyo na dapat agad na puksain. Biglang naglabas si Sage ng Hellfire of Decimation, ngunit nakapag-summon si Yuji ng barrier sa tamang oras at nag-api ang buong lugar sa apoy. Habang umaakyat si Sage patungo sa kalangitan, iniisip ni Yuji kung paano nito nagawang i-unleash ang Hellfire of Decimation at napagtanto niyang sadyang makapangyarihan ito. Nagdesisyon siyang tapusin ito. Inactivate niya ang boost para sa kanyang mga minions at nagsimulang tumalon si Proud Wolf patungo kay Sage. Nagcast siya ng anti-magic barrier para suportahan ang paglipad nito patungo sa kalangitan. Nang makarating sa harap ni Sage, naglabas ang isang slime ng fireball pero na-shield ito ng kalaban. Sinundan ito ng Hellfire of Demise at bahagyang nakaiwas ang wolf. Habang nagkalat ang mga slimes, nagcast si Yuji ng anti-physical barriers para suportahan sila sa taas. Naglabas ang mga slimes ng fireball barrage pero lahat ay na-block ng Sage. Nang subukan ng mga slimes na i-distract siya, naglabas ang Sage ng napakalaking apoy pero ginawa itong invisible ni Yuji bago sumabog sa isang malakas na eksplosyon. Isa pang slime ang nagtangkang salakayin siya gamit ang fireball pero na-deflect ito ng barrier ni Sage. Napansin ni Yuji na nagsisimula ng maubos ang kanyang mana points at naisip kung paano kaya ni Sage patuloy na naglalabas ng Hellfire of Demise at Decimation nang hindi nauubos ang kanyang MP, akala niya ay parang infinite ang mana nito.
Inutusan niya ang kanyang mga slimes na magtipon sa itaas ni Sage. Nang tumalo ng mga slimes patungo sa kalaban, nag-activate si Eugene ng medium-range frost at pinarami ang atake, ngunit nag-cast agad si Sage ng barrier bago ma-freeze. Sinimulang basagin ni Sage ang yelo hanggang sa tuluyang mabasag. Pero handa na ulit ang mga slimes at ginamit ang yelo bilang hagdan para makalapit. Nang makalapit na sila, nag-activate si Eugene ng spell at naglabas ng napakalakas na fireball na halos kasing laki ng araw na tuluyang bumagsak kay Sage. Ngunit nanatiling buo ang kalaban at naglabas muli ng Hellfire of Decimation, 10 beses na mas malakas kaysa sa dati. Nag-activate si Eugene ng parehong spell at nagbanggaan ng dalawang napakalakas na apoy, sunog na kasing tindi ng apoy ng impyerno hanggang sa tuluyang nanaig ang apoy ni Eugene. Ngunit na-realize ni Eugene na naubos na niya ang sobrang dami ng MP at napansin niya na hindi pa rin nasasaktan si Sage. Biglang itinaas ni Sage ang kanyang kamay at bumaba ang mga purple light rays mula sa langit, kumalat sa buong mundo. Sa sandaling iyon, nagising ang mga cursed machines at nagsimulang kumalat sa ulap ang Dragon's Grace. Habang umuulan, na-hypnotize ng cursed magic ang lahat ng mga halimaw. Na-realize ni Eugene na nasa panganib ang mga bayan. Sa kagubatan, habang pinapatay ang isang beast, napansin ni Nagel at ng kanyang mga kasama na lahat ng halimaw ay nawalan ng kontrol. Nakakabahala ito kaya iminungkahi ni Gale na bumalik na sila sa bayan. Habang tumatakbo sila, hinabol sila ng mga halimaw pero nag-cast si Eugene ng spell at pinatay ang mga ito gamit ang fireballs ng kanyang mga slimes. Biglang umakyat si Sage patungo sa kalangitan at ipinahayag na siya ay dating tagapagligtas ng mundo bago siya pinatay ng isang makapangyarihang dragon. Ang kanyang kabiguan na iligtas ang mundo ay nagdulot sa kanya ng matinding pagsisisi, kaya inisip niyang mas mabuti pang sirain ang universo bago muling lumitaw ang isa pang makapangyarihang dragon. Nang marinig ito, naisip ni Eugene na si Sage ang dragon na dapat patayin at nagtanong kung siya ba ang tagapagligtas para labanan ito. Biglang nag-activate si Sage ng spell at naglabas ng Hellfire of Decimation kay Eugene. Nang ma-realize ni Eugene na malapit nang masira ang kanyang barrier, nagdesisyon siyang lumaban. Nagpalitan sila ng fire spells na nagpaapoy sa buong langit. Biglang nag-warning ang mga slimes kay Eugene na papunta na sa mga bayan ng mga halimaw at sa dami nila, wala sigurong chance ang mga tao na labanan ito. Desperado na protektahan ng mga tao, nag-cast si Eugene ng spell at sinunog ang mga halimaw gamit ang fireballs. Pero sinabi ni Sage na masyado siyang mahina at hindi niya kayang protektahan ng lahat. Hindi pinansin ni Eugene ang babang MP at patuloy na winawasak ang lahat ng halimaw. Kasabay nito, sinabi ni Drad na naghahanda na ang mga tao ng bayan para labanan ang mga halimaw. Sinubukan ni Gale na himukin ang mga lalaki at isang slime ang dumb eye kit sa kanya. Na-realize ni Eugene na pwede niyang gamitin ito para magbigay ng backup magic. Napansin niya na nagsisimula ng maghanda ang ibang mga bayan para sa laban bilang suporta sa kanya. Sa sandaling iyon, naisip ni Eugene na posibleng nasira niya ang sarili niya sa nakaraang buhay sa pag-iisip na walang silbi ang lahat at hindi niya kailangan ng tulong nila. Napagtanto niya na hindi masama ang teamwork. Nagdesisyon siyang i-boost ang mga tao sa bayan gamit ang attack at defense magic. Sa sandaling iyon, lumakas sila at sinimulang patayin lahat ng halimaw sa kagubatan. Nang tuluyang maprotektahan ng mga beast, naisip ni Eugene na panahon na upang harapin muli si Sage. Ngunit ipinahayag ni Father's Tale na may bagong vision siya, isang divine judgment na ipapadala ng araw at ng buwan. Ngunit naisip ni Eugene na may kakaiba sa brownies ng lalaki, kaya nagdesisyon siyang inumin ang mono restorative para maibalik agad ang kanyang magic powers. Biglang napalibutan siya ng kumikislap na liwanag at na-realize niya na naibalik ang kanyang MP at HP. Handa na para sa laban. Nag-activate siya ng jump boost spell at gumawa ng physical barrier, nag-cast ng mga spell hanggang sa umabot siya sa taas kung saan naroon si Sage. Nang magtanong si Sage kung bakit determinado siyang protektahan ang mundo, nagsimulang dumagundong sa isip ni Yuji ang lahat ng alaala. Sinabi niya na mahal niya ang mundong ito exactly kung ano ang pagkakabuo nito. Nang ma-realize niyang hindi siya mapapaniwala, naghanda si Sage na maglabas ng multiple Hellfires of Demise na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Nang subukan ni Sage mag-cast ng Hellfire of Decimation, naglabas naman si Eugene ng kanyang sariling atake na nagdulot muli ng sunod-sunod na pagsabog. Lumitaw ang Divine Strike sa system at na-realize ni Eugene na ito ang parehong skill na nagpahina sa dragon. Naisip niya na ito marahil ang judgment na sinabi ni Father's Tale. Itinaas ni Yuji ang kanyang kamay at naglabas ng Divine Strike kay Sage na pinabagsak ito sa lupa. Nang ma-realize niyang pwede niyang gamitin muli ang skill, nag-activate siya ng Lightning Strike at tuloy-tuloy itong ginagamit, matagumpay na napahina ang Sage. Ngunit nanatiling buhay ang Sage, kaya hinugot ni Yuji ang kanyang dagger at inutusan ng kanyang mga slimes na kumilos.
Habang naghahanda si Sage ng malalakas na energy blast, itinapon ni Yuji ang kanyang knife at isinabay ang Divine Strike dito. Ang kombinasyon nito ang lumikha ng eclipse. Na-realize ni Father's Tale na ito na marahil ang vision na kanyang nakita, si Yuji na lumilitaw dala ang dagger. Nagpasabog si Sage sa lupa, umaasang sisirain ang buong mundo, ngunit nagawa ni Yuji na i-trap sila pareho sa loob ng barriers na 6 na beses na mas malakas kaysa karaniwan. Nang magsimulang bitak ang barriers, sinilyohan ni Yuji ito gamit ang Total Isolation Array at umangat sila mula sa lupa. Nagulat si Sage kung paano nanatiling matibay ang barrier, ngunit sinabi ni Yuji na irrelevant ang tanong niya at sumugod, sinaksak ang dagger sa kanya. Nang i-activate niya ang special magic, nagsimulang mabasag ang katawan ng Sage at sumabog ang barrier sa napakalakas na liwanag na nagbigay daan kay Yuji na bumaba na may golden aura. Sa tanaw ng mga tao sa bayan, nagtanong sila kung siya ba ay isang anghel pero bumagsak si Yuji sa pagod. Masaya siya na nailigtas siya ng barrier spell mula sa pagkabasag ng kanyang bungo. Nang gabing iyon, habang aalis na si Yuji sa bayan, iniisip niya kung ligtas ang lahat. Ipinakita ni Drad na nagdiriwang ang mga tao sa kanilang tagumpay laban sa mga beast at natuwa si Yuji na payapa na ang lahat. Sa kabisera kinabukasan ng gabi, nagsimulang makinig si Yuji sa isang grupo ng mga miyembro ng Blue Moon of Salvation. Habang nagsisimula ang pinuno ng Blue Moon of Salvation, sinabi niya na halos tapos na ang Purifier, isang mas makapangyarihang makina kaysa sa Dragon Grace. Ipinahayag niya na gamit ang kagamitang ito, siguradong mawawala ang buong mundo. Ayon sa kanya, ito lamang ang paraan para talunin ang itim na dragon ng ruin at tuluyang linisin ang kanilang maduming mundo. Narinig ni Yuji ang lahat sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga slime, at hindi niya maiwasang magtanong kung ano talaga ang ibig nilang sabihin. Sa loob-loob niya, gusto na lang niyang tapusin silang lahat ng sabay-sabay. Pero bigla siyang binalaan ng kanyang mga slime, may paparating na halimaw. Mula sa dilim, lumitaw ang isang dambuhalang tigre. Habang inihahanda ni Yuji ang sarili, napansin niyang may iba pang mga nilalang na nagtatago sa paligid. Sa halip na kabahan, napangiti siya at naisip, magkano kaya kikitain ko kapag nadala ko lahat to sa guild. Kinabukasan, nagtungo siya sa Adventurers Guild dala ang bangkay ng tigre upang kunin ang kanyang bounty. Pagkakita ng guild mistress, napataas ang kilay nito. Nasaan ang grupo mo? Huwag mong sabihing ikaw lang ang pumatay nito? Sabi niya. Sinubukan ni Yuji ipaliwanag na siya lang mag-isa, pero inakala ng babae na nabagok lang siya sa ulo at tinamaan ng trauma. Biglang pumasok si Lily, sabay sabi, si Yuji ang pumatay sa Monster Tiger. Lumapit ang isang babae at sinuri ang katawan ng halimaw. Napasinghap siya, napagtanto niyang si Yuji ang legendary beast tamer, ang sinasabing tagapagdala ng kapangyarihang kayang wakasan ang buong mundo. Isa-isa, nagsimula ang lahat sa loob ng guild na mapatingin sa kanya. Ang dating tahimik na Yuji, ngayon ay kinikilalang bayani, ang tagapagligtas ng kanilang mundo mula sa tiyak na pagkawasak. Ngunit si Yuji, napabuntong hininga lang. Sa isip-isip niya, sawa na ako sa lahat ng kaguluhan na to. At habang nakatingin siya sa malayong bangin, nagbiro siya sa sarili, siguro dapat talo na lang ulit ako para matahimik ang lahat.